mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear Teacher Main, itago mo na lamang ako sa pangalang Anton. 28 years old at taga Laguna po ako. At kasalukuyang walang permanenteng trabaho. Pero kahit papaano naman ay rumarakit-rakit ako kapag nabibigyan ng pagkakataon. Masipag naman ako sa gawaing bahay at marunong din ako magluto. At kaya ko rin nalaman ang istasyon ninyo. Dahil kapag may ginagawa ako sa bahay, nakikinig ako ng radyo. Hanggang sa natuklasan ko nga ang programa mo, DJ Main. Nasaktuhan namang nagbibigay ka ng advice noong nakikinig ako sa confession ng iyong letter center. Na parang pareho kami ng pinagdadaanan sa buhay. Kaya sobrang relate na relate talaga ako. Masasabi ko din na siguro yun din ang nag-engganyo sa akin para magpadala ng confession. At tungkol sa binasa mo noon, tungkol din ito sa isang pagkakamali ng girlfriend ko. Siya nga pala si Micah. Kaedad ko lamang siya, DJ Main. Matagal na akong may dinadalang problema sa kanya. Nang dahil kasi sa pagiging one of the boys niya, may nangyaring hindi maganda. Kaya naman dito ko sisimulan ang aking confession. Noong makilala ko po si Micah, hilig na talaga niyang kumaibigan ng puro lalaki. Meron pa ngang mga panahon na naging karelasyon niya ang tropa niya at wala namang kaso iyon sa akin dahil tapos na. Pero ibang usapan na kasi nung pumasok na ako sa buhay niya. Dahil kahit may kami na, hindi pa rin niya mapigilang kumaibigan sa mga lalaki. Ang tanging sinasabi niya lang sa akin, mas komportable lang talaga ako kapag kasama sila. Ano ka ba, Anton? Wala ka naman dapat ikaselos dahil wala naman ako tinatago sa'yo. At iyon ang pinanghahawakan ko. Wala akong dapat ikabahala, kaya pinili ko na lang magtiwala. Ayoko rin magmukhang siloso o kontrolado sa buhay niya. Kaya kahit may mga bagay na hindi ako komportable, tinatanggap ko na lamang. Hanggang sa isang gabi, DJ Main, nagpaalam siya sa akin. Maglalaro lang daw siya ng bilyar kasama ang tropa niya. At katulad ng dati, mga lalaki na naman. Gusto ko sanang sumama pero ng mga oras na yun, nasa racket ako at pera talaga ang kailangan ko. Nang payagan ko nga siya dahil day off naman niya, wala naman akong naramdamang masama. Dahil ilang beses na rin naman niyang ginawa iyon at nakapagpaalam naman siya ng maayos. Pero DJ Main, habang lumalalim ang gabi, parang may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag. Ang dalas kong magkamali sa ginagawa ko habang nasa trabaho ako. Parang sinisenyasan na ako ng mundo na may masamang mangyayari. Pero pinilit ko pa rin magpatuloy sa mga ginagawa ko dahil ayokong magmukhang walang tiwala. At ang hindi ko alam, na ang gabing akala ko ay ordinaryong paglabas lang niya, ay siya palang gabing sisira sa aking tiwala at sa aming dalawa. Papauwi ako ng mga oras na yon
At sinusubukan kong tawagan si Micah. Pero hindi siya sumasagot. Kaya nag-aalala agad ako. At dati naman mabilis siyang sumagot ng mga tawag ko. Pero yung oras na iyon, nakailang ulit ako bago siya nakasagot. At sa bawat banggit ko nga ng kanyang pangalan, nagtataka ako kung bakit. Sinagot niya pero hindi naman siya nagsasalita. At sobrang tahimik ng paligid. Hanggang sa makarinig na lamang ako ng kakaibang tunog. Boses lalaki, DJ Min. At parang may tunog. Malakit. Pumapalakpak. Nang tatawagin ko na sanang muli si Micah, doon ko narinig ang pigil na boses niya. Sinubukan kong i-connect ang mga pangyayari. Mula sa boses ng lalaki, palakpak, at parang pigil na boses ni Micah. At doon ako nakabuo ng isang senaryo sa aking utak na parang may kakaiba na siyang ginagawa. Yung tipong akala ko maglalaro lang ng bilyar kasama ang kanyang mga tropa. Mauuwi pala sa matinding sarguhan sa kama. Hindi ko alam kung nag-overthink lang ako noon. Pero sa totoo lang, parang may nabasag agad sa aking puso. Para kasing hindi naman tunog ng isang taong naglalaro ng bilyar ang mga narinig ko. Kaya naman nang maibaba niya ang tawag, hindi na ako mapakali. Halos magdamag akong hindi nakatulog. At kinabukasan, agad ko siyang hinarap at diretsahan ko siyang tinanong, Micah, kamusta yung naging bilyar mo kagabi? Nung una, parang normal lang siyang sumagot. Pero nang banggitin ko ang tungkol sa tawag, biglang nagbago ang mukha niya. At doon ko naramdaman na may tinatago talaga siya. DJ Min, ilang beses ko siyang tinanong. Ilang beses ko siyang binigyan ng pagkakataong magsabi ng totoo. Pero paulit-ulit niyang sinasabi na wala raw akong dapat ikabahala. Hanggang sa napuno na ako. Doon ko na sinabi ang lahat ng narinig ko sa telepono. Natahimik siya. At ilang segundong pagkatahimik niya, parang nakuha ko na ang sagot na hinahanap ko. Dahil umamin din si Micah. Sinabi niyang may nangyaring hindi dapat mangyari. At hindi raw niya alam kung paano niya sasabihin sa akin. Parang gumuho ang mundo ko noong mga oras na iyon, DJ Min. Dahil lahat ng tiwalang ibinigay ko, parang isang iglap lang nawala. Pero ang mas nakapagpagalit sa akin, noong tanungin ko kung siya ba ang sumagot ng telepono. At ang sabi niya, hindi ako ang sumagot. Lalo akong naguluhan dahil ang unang pumasok sa isipan ko, kung hindi siya ang sumagot, sino? At bakit may ibang taong may hawak ng telepono niya? At bakit parang hindi lang isa ang nasa kwartong iyon? Doon ako tuluyang naghalit. Kasabay ng pagtulo ng mga luha niya, saka ako nakapagbitaw ng masasakit na salita na hanggang ngayon, DJ Min, hindi ko pa rin alam kung ano ang gagawin ko dahil nahahati ang puso at kaisipan ko.
Gusto kong patawarin si Micah. Pero parang ayoko na. Ayoko na dahil mahirap nang gamutin ang sugat kapag sobrang lalim na. Kaya heto ko ngayon, DJ Main, naguguluhan. Hindi ko rin kasi makalimutan na si Micah ang sumalo sa akin noong wala pa akong trabaho. Siya ang naniwala sa akin nung ako mismo ay hindi na naniniwala sa sarili ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang ibalik ang tiwalang nawala. Kaya naman ang tanong ko, dapat ko pa ba siyang bigyan ng pagkakataon? O oras na para tanggapin ko na may mga pagkakamaling hindi na kayang burahin ng kahit anong paghingi ng tawad? Sana po ay mabigyan ninyo ko ng payo. Hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat po. From Anton of Laguna. Alam mo, Anton, yung nararamdaman mo ngayon, ramdam na ramdam namin yan. Yung bigat ng isang taong wala namang intensyon na masama kundi magmahalang ng buo at magtiwala mula sa kanilang puso. And sa totoo lang, hindi naman talaga yung ginawa ng tao ang pinakamasakit kundi yung pakiramdam na parang binigyan mo siya ng buong tiwala. Pinili mo siya. Pinaniwalaan mo siya. Tapos sa isang pangyayari na maparamdam sa'yo na baka ikaw lang pala ang nakikipaglaban para sa relasyon ninyo dahil sinira niya iyon. And hindi rin naman masama yung ginawa mo. Hindi masama magtiwala sa partner. Kasi sa isang relasyon, kailangan naman talaga may tiwala, 'di ba? Dapat yan ang foundation ninyo. At hindi mo naman pwede bawat galaw ng iyong kapartner babantayan mo. Hindi rin pwede pilitin na lahat ng oras alam mo kung nasaan siya at kung sino ang kasama niya. Kasi kapag umabot tayo sa ganon, hindi na relasyon yun. Parang nagiging investigador ka na niyan. Pero Anton, may kaibigan ng isang tao. May sarili siyang mundo bago ka dumating o pumasok sa buhay niya. Pero kapag nasa isang relasyon ka na, automatic may responsibilidad ka para sa damdamin ng partner mo at respeto doon sa relasyon na meron kayo. Hindi rin naman masama maging komportable tayo sa mga kaibigan natin kung yan ang nakalakihan mo, diyang ka nasanay, circle of friends mo mga lalaki, walang masama dyan. At hindi masama ang maging close sa kahit sino pa. Pero dapat tayo ay may limitasyon. Limitasyon na kailangan respetuhin, na sana ipinaramdam sa'yo at pinakita at ginawa ni Micah. Kasi isipin mo hindi niya naisip kung ano yung mararamdaman mo pag nalaman mo. Buti nga nalaman mo pa. What if hindi mo nalaman? Mas lalong unfair yun para sa'yo. Wala kang kaalam-alam behind your back na ang iyong jowa ganun pala ang mga ginawa. Mas masakit yun Tapos malalaman mo pa sa ibang tao na buong pagsasama ninyo alam mo maayos siya. Hindi siya nagloko, hindi siya nagkamali. Tapos eventually, after how many years, tsaka mo palang malalaman, ang sakit nun. And may mga bagay kasi na kahit sabihin nating wala namang mali siya yun, DJ Main. Kapag nakasakit ka na ng taong nagmamahal sa'yo, kailangan mo ring harapin at panagutan yung nagawa mong pagkakamali. Kaya naman Anton, gets na gets namin na ang hirap ng sitwasyon mo ngayon. Kasi hindi lang isang pagkakamali ang hinaharap mo. Ang hinaharap mo ngayon is yung tiwala na binasag, na sinira. At alam naman natin na ang tiwala madaling masira pero sobrang hirap ibalik niyan.
Pero hindi rin ibig sabihin na dahil nagkamali isang tao hindi na siya pwedeng magbago. O wala na siyang karapatan magbago at ayusin ang kanyang sarili. Kasi lahat naman tayo nagkakamali And yung pagpapatawad, hindi rin ibig sabihin na kinalimutan natin yung ginawa sa atin ng tao. At hindi rin ibig sabihin na okay lang yung mga nangyari kasi nagpatawad tayo Kasi yung pagpapatawad, meaning niyan nagbibigay tayo ng pagkakataon para makita yung pagbabago at yung matututunan ng isang taong nagkamali. And para naman sa sarili mo, wag mong hayaan yung sarili mo, wag mong kalimutan ang sarili mo, Anton. Kasi sabi mo nga rito sa confession mo na si Micah ang naging sandalan mo nung panahong wala kang trabaho. Na si Micah ang naniwala sa'yo sa mga panahong hindi ganong katibay ang paniniwala mo sa sarili mo. At yung mga ganong bagay, hindi dapat natin yung binabaliwala. Kaya siguro hindi lang dapat ang tanong mo is, mapapatawad ko pa ba siya, DJ Maine? Siguro ang mas magandang o tamang tanong ay, makakaya ba naming dalawa ayusin itong nasirang relasyon namin? Kaya ko bang patunayan ulit na karapat dapat siyang pagkatiwalaan muli? Kaya ko ba siyang mahalin nang hindi ko sinasaktan yung sarili ko? Tandaan mo, Anton, ang relasyon, love is not enough dyan. Dapat kaya nyo rin alagaan ang isa't isa, physically, emotionally, mentally. And kung pipiliin mo namang manatili, sana hindi dahil sayang kasi yung taon, DJ Maine, sayang yung nasimula namin, yung attachment, yung familiarity. And natatakot kasi ako mawala siya, baka hindi na ako makatagpo ng iba. Kung mag-i-stay ka, dapat dahil may nakikita kang pagbabago, may remorse yung taong nakasakit sa'yo, at pareho ninyong gustong ayusin yung relasyon ninyo.